What's up, guys? My name is Jaff C. You can just call me Jaff. And here we go again with another video. Okay, let's sit back. Okay, as you can see, I'm here again. Same routine, same location. Where I jog every day. Okay, what shall we talk about? Okay, let me just change place. Let's see where is much more comfortable. Okay, let's try it here. Para greenery ang mga nakikita nyo. Okay. So starting today, siguro ito magiging background natin. So even you're looking at the screen, it felt you're feeling more pure greenery and healthy. So yon, I'm not sure what we talk about. I just finished my routine. Oh yun, may narinig akong, I don't know who actually mentioned that, but there's one person ang sabi niya is hindi mo kailangan maging talented, hindi mo kailangan maging magaling, hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging kahit sino, o hindi mo kailangan maging, yun nga, my point is maging magaling. Hindi mo kailangan maging magaling. All you need to gain is the control of yourself, the discipline. Ang ibang mga tao ngayon, actually for me, hindi ko alam kung magiging ang ini-interpret ko sa sarili ko is ibang tao kumpara sa mga ibang normal tao. That's what I'm actually thinking to myself. Why? I'm not a slave of my emotion. Siguro back when I like the rest of my 24 years or 23 years, I was a slave of my emotion. And sobrang hina ko. Sobra talaga, sobrang hina ko pagdating sa emosyon. Kaya karami ng tao mabilis nilang nakikita yung kahinaan ko. Pero yun, since I wanna change, I don't want to be slave in my emotion, kasi everything na nag-iisip ka, everything na nag-iisip ka, nag-worry ka too much, sobrang saya, sobrang lungkot, mas lalo pinapabigat yan na emotion. And sa mga kabataan ngayon, meron akong what do you call this, kapatid bata, syempre ang tawag niya sa akin Kuya Jap, and his name is Lucky Boy. So si Lucky, gusto ko itong sabihin sa kanya, kaso nga lang minsan kasi close-minded. So pag close-minded, kahit anong sabihin mo sa isang tao na yon, basta close-minded, hindi niya maiintindihan yun.
Pero kung ano, ang gusto kong, kasi itong batang to, sobrang nagpapadala sa emosyon. Siyempre, binata pa nagbibinata eh. Tapos may girlfriend, and then same lang din na sa girlfriend niya, medyo pareha sila sensitive and masyado nagpapadala sa emosyon. And ang nangyayari is mas nagiging worse ang feeling nila, and nga at dahil sa mas nagiging worse ang feeling nila, nag-aaway sila pareho, mental torment ang nangyayari sa kanila pareho is they're both thinking on a suicidal act. And ayun yung ayoko eh. May time na ganoon na rin ako eh. What if I just die here? Siguro babalik ako sa past. Wow. That's how idiot I am during those days. Inuuntog ko ang sarili ko. Gusto kong bumalik dati. Dati sa old ko. Siguro sa pagkabata, and I will, regain all the using yung future ko, not the future, yung magiging simula ko ulit. Ang gusto kong maayos siya hanggang maayos, yung gusto kong maging well to starting on my life, elementary, in high school. Gusto kong bumalik sa past and ayusin yung mga mali ko nagawa and gawin. Siguro pag bumalik ko doon, mayaman ako kasi ang dami kong magiging knowledge sa future and magagamit knowledge sa future, magagamit ko siya sa past kung ano mangyari. Yun nga, balik tayo sa topic, which is yung dalawang magjowa na yon. So ito nga, since pa yung dalawa, nagdadalaga, nagbibinata, ang nararamdaman nila is puppy love. Pero ang nangyayari is ang pagkakaalam nila sa feeling is true love. Sobrang layo ng puppy love sa sa true love. Kasi yun, syempre nag-away sila, and love is what you fight for. Fighting, not giving up as well. That's actually love, even though masakit, mahirap. Love is not giving up as well. Discipline, kanon. And yung ayoko lang is nag-iisip sila too much sa nagiging relasyon nila, and mas nagiging mabigat pa na mabigat. And ang ayoko lang kasi is, since itong mga batang to is close-minded sila, hindi sila masabihan, and hindi sila maitama or maitama sa tamang landas, and they're relying too much in their emotion. So, pero ang gusto ko lang sabihin lang dun sa dalawang yun, yung babae medyo talagang focus sa pag-aaral. Gusto kong sabihin lang din kay Lucky, which is parang nakakabatang kapatid ko na rin, mag-aral ka muna. Unahin mo muna ang sarili mo, ang magiging future mo, kesa sa dumipende ka sa pakiramdam mo. Sobrang dami mo pang mararanasan just to focus on that shit, on what you're feeling right now. Hindi ko sinasabing hindi importante ang pakiramdam mo, pero wala talaga mangyari if you stay in that same kind of routine. Paano mag-i-improve ang mindset mo, ang utak mo, kung cellphone ka lang araw-araw? Sabihin natin nagbabay ka, okay, para sa akin goods yun. Pero still, you don't have a discipline na minsan kontrolin ng sarili mo, yung mother mo nag-aalala, and ramdam ko na hindi ka na sumusunod sa kanya.
And sobra ang pride mo. Sobra ang pagka-pride mo na hindi ka sumunod sa mother mo, which is yung mother mo, putyang gala. Apakaswerte mo sa mother mo. Ako, mother ko hindi ganyan. Yung mother mo napaka-supportive. Napaka-supportive sa'yo. Binibigay ang gusto mo, pero this time ayaw nyo nang ibigay kasi nga walang nangyayari. Walang nangyayari sa'yo. Bumabagsak ka sa simpleng school lang. Which is that dapat dun pa lang nagpapakita ka na ng discipline. Actually, napakaswerte mo kasi hawak mo ang oras mo. It means that you have a lot of time to grind and improve yourself. But what's happening is ito hindi lang naman sa kapatid ko, nakabatang kapatid. This is to a lot of people na nagbibinata, mga teenagers, na they're focusing too much, and yun nga, marami nagpapakamatay dahil they're too reliant on their emotion. Pero yun nga, nakadepende rin yun sa paano i-guide ng mga parents. So that's why dito sa daughter ko, I'm going to do my best teach her kung anong dapat na mindset na nating palawakin, isipin araw-araw. So yun naman ang gusto kong sabihin kay Lucky, hindi lang naman kay Lucky, sa ibang mga bata. Mas maganda ba in our younger age, we need to discipline na talagang sarili natin. There's no shortcut. Kasi during sakit talaga. Ang iniisip natin is shortcut. Nag-cheat tayo sa test, nag-cheat tayo sa exam, nakikikopya tayo sa mga kaklase natin. Kahit ako, ginawa ko na rin naman yon. Pero hindi talaga siya nakakatulong sa pag-iisip mo. And mangyayari is magre-rely ka na lang sa sa swerte, sa luck. And hindi mo mainan sa sarili mo. And isa pang mga natutunan ko is yung luck is yung swerte daw is a skill. Hindi siya talagang luck lang kasi wala kang ginawa. Ang luck is a skill. It means pinapalapit mo yung sarili mo sa opportunity or sa swerte. Let's say for example, maraming siguro may 2 o 3 ibon sa himpapawid or in the sky, and then isa sa mga ibon na yun is naglay ng ipot or tae, and you don't know, may naramdaman ka na lang sa sa ulo mo, meron ka ng ipot sa ulo mo, pag hawak mo may puti ka na nakikita or brown. So it's diba? Ang swerte mo. So kabaliktaran 'yan. Swerte mo. Pero my point is, hindi niya 'yun nakuha. Hindi siya naiputan dahil sa basta-basta lang. Naiputan siya. Kung saan lumilipad ang ibon, ang way ng paglalakad niya or pagtakbo niya is nasa exact way ng ibon. So that's the reason why kung bakit siya naiputan. Same na rin as luck. Kung gusto mo ng opportunity, maswerte kang makakuha ng opportunity, dapat andun ka sa environment na tingin mo lalabas ang swerte.
For example, kung nasa environment ka ng mga tambay at nasa environment ka ng mga successful person but you're still not a successful person, kapag nandun ka sa tambay, it's siguro mga 99% ang hindi ka makakuha ng 99% na hindi ka makakuha ng ng opportunity or luck. 1% doon siguro may kaibigan ka talaga na biglang sumulpot lang tapos ka-close mo tapos mayaman. Binigyan ka ng opportunity. Mahirap talaga makakuha dito sa may tambay na yan nakita nyo. Tambay na mga environment. And dito naman dito ka sa may mga tumambay sa mga successful person, you're not rich yet. Pero it's a 50% na pwede ka makakuha ng luck or opportunity. Why? Because pumunta ka, nag-initiate ka, nakipag-usap ka, nakipag-connect ka sa mga successful person na yon, and you might get an opportunity na pwede nilang may offer, or since nagka-close na kayo and meron silang parang available na trabaho na posisyon na pwede ibigay sa iyo, and pwede ka makakuha ng opportunity. Ano pa bang magandang example? Pagdating naman sa soccer, luck. Ang luck is dapat andoon ka para makahit ka na or makascore ka ng goal. You need skills. Aside sa you need skills, kailangan mo rin ng magandang position. Kasi pag nasa maganda kang position at tingin mo saan mapupunta ang bola, isa yun sa luck na pwede mong magamit. So, for me, luck is just not luck. Luck is a skill that you can obtain and increasingly, or you can increase your win chance. Same as sabihin natin color game. Okay, color game. Tumaya ka ng isang kulay doon, for example, tumayo ka ng isang kulay which is red. And alam mong nasa 80% lang ang magiging parang chance mo para manalo ng red. So, medyo mababa ang luck mo. Pero kung halimbawa, tatayaan mo lahat, siguro 5 kulay doon. Tatayaan mo lahat, siguro 5 kulay, 99% or 90%, makakakuha ka ng puntos. Makukuha mo yung kulay na tinayaan mo. 90% win chance rate. So, ganun mo lang papaanihin yung siguro papalawakin nyo or magandang explanation pagdating sa luck. So, it's not just luck, it's a skill na pwede mo ma-obtain in the future. So, change your environment, change your always take action. Kasi kung wala kang gagawin, nasa bahay ka lang, wala kang ginawa, anong opportunity ang makukuha mo? Wala kang makukuha opportunity, kundi kadimalas-malas or doubt sa sarili mo, and just go with the flow. And I think that's pretty much it. Medyo nakakahilo after kong tumayo, pero yun ay yun lang. Ang point ko lang naman dito sa mga video ko is huwag kayong sumuko. Bilog ang mundo. Sobrang daming tao dito sa mundo to. Kung hindi man kayo nagkatuluyan, marami pa rin tao, or there's a reason kung bakit hindi kayo nagkatuluyan. To make yourself improve more, para may matutunan ka in order for you to get stronger.
And pretty much it. Huwag kayo mag-stuck into negative thinking. Negative thinking, why? Ano mangyayari sa inyo doon? Kung anong sinasabi nyo, hindi mangyayari sa inyo. Palawakin nyo yung utak nyo, huwag kayong mag-restrict. I-restrict nyo yung sarili nyo, disiplinahin nyo. Pero shit, ang init na. Kasi late na ako. Ito ang kapalit minsan kasi after ng shift ko, nilagay ko mga napanalunan ko sa locker. And then nakita ko sa loob may tropa ako na po nandun naglalaro sa table tennisan. And then nagplay ng PlayStation. So ginawa ko, since ang tagal ko nang hindi nakapaglaro ng PlayStation, yung oras ko is instead na mag-start na ako mag-jogging, naglaro pa ako. So what happened kanina, ito ang kagandahan kasi since pinapractice ko yung sarili ko araw-araw, when I'm playing at least let's say 3 to 5 games, kasi mabilis lang naman yun eh, laban-laban lang naman Tekken. Nag-ask na ako sa sarili ko, nagtanong na ako sa sarili ko, is this serving you? Is this making you improve? Which is actually no. And I'm doubting myself na. Feeling ko hindi ko nagagawa yung kailangan gawin. Feeling ko nanghihina ako. So yun ang kagandahan. It's a reflex. Reflex na sa sarili ko. It's a reflex na, feeling ko nanghihina ako. Dapat kailangan ko nang gawin to. So, automatic na nag-shift yung katawan ko. Ayun yan, kapalit. Since dinelay ko siya, mainit. Pero still, kahit ano pang hirap yan. You don't need to stop. You can rest, but don't stop. Don't stop no matter what. No matter what happens. Don't stop. Isa talaga sa mga idol ko is pagdating sa financial, ang pinaka-idol ko is si Robert Kiyosaki. He's from Japan. His family is poor. But, yun nga, siya ang gumawa ng book na Rich Dad Poor Dad. So, ang tatay niya, biologically, it's a teacher. Yung isa naman, which is, tito niya lang naman yun, pero nag-serve as father niya, which is a businessman. Kahit wala pa masyadong kinikita yung tito niya. Doon siya nagpaturo kung anong mindset dapat. And isa sa mga tutunan ko is kailangan mo ng dalawa. It's liabilities and asset. So liabilities is where you spend your money without generating money. So for example, foods, luho. Pwede rin sabihin natin house na tinitirhan mo kasi mini-maintain mo din yun, mag-spend ka ng pera. And then asset, which will generate you money. For example is you will buy this thing because you know that it will generate money.
For example, yun nga, isa din is yung same din as a house, nagpagawa ka ng bahay and pinarentahan mo. They will actually generate you income. Monthly pa. And dun yumaman si Robert Kiyosaki. Acquire muna siya ng mga skills, do business, buy and sell. And then nagsimula siya sa real estate, kumuha ng lupa, pagawa ng bahay, pinarentahan niya. He keep the same routine every day. Ganun ang ginawa niya hanggang sa yumaman siya. Nag-own siya ng maraming land sa buong mundo. Ngayon wala siyang ginagawa. Still making a lot of money. And yun nga, wag kang magsisave ng pera. Kasi ang pera niyan pag sinisave mo, bumababa ang value. Ang suggestion niya is mag-save ng bagay na tumataas ang value in the future. For example is gold, silver. And aside from the gold, silver, oil, and cryptocurrency. Ayan ang mga pinag-i-invest niya. Sobrang layo ko pa doon. Actually, is that a good mindset na sinasabi ko sa sarili ko? Sobrang layo ko pa yun. Kukuha ko pa yun. And I need to be... Is that correct mindset na iniisip ko malayo pa? No. It's not malayo pa. I can get it. Pero yun nga guys. Wow na ako. As you can see yan po. Nagbibilid sila ng ng mga palay. Napakahaba na rin pala itong matagalan ako sa pag-video ngayon, 27 minutes. Yung plan ko. Ang dami kong I need to put it in shape. So yon, I think that's pretty much it. You have a wonderful day and peace out.